Gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. Lucy, paano na lang kung may mangyari sa mga bata? Paano kung kailanganin nila ng tulong? Wala silang kailangan kundi ang isa't isa, Leila. Okay lang ang lahat kaya hindi pa sila bumabalik. Kaya hindi naman tayo pupunta. Ang weird, ilang oras na silang wala dito. Hindi natin alam kung nasan sila. I'll tell the hotel staff na wala pa rin sila dito hanggang ngayon para hanapin nila. Okay, sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan pa. Nakausap ko na si Mr. Demir. Pabalik na sila dito maya-maya lang. Maghintay lang ako dito, Mr. Isaac. Sasabihan kita pagdating nila Mr. Demir at Miss Celine. Hindi ko gusto sa gubat. Teka nga lang, kailan mo siya nakausap? Tinatawagan ko siya kanina pa, laging kept reached. Hirap daw makakuha ng signal ang phone niya. Tumawag si Mr. Demir sa akin nung nagka-signal. They're fishing daw. Everything is in order and they're walking. Saan eksakto lugar yun? Hindi ko alam, Mr. Isaac. Di ko naman tinanong kung nasan sila. Ano pang ginagawa natin ngayon dito, ha? Tara, maglaro na lang tayo. Teka, marami tayong nilaro kahapon. Pwede bang mag-relax na lang muna tayo ngayong araw? Ano sa tingin mo, Miss Alara? Masakit na rin ang paa ko. Magpapahinga na ako. You do whatever you want. Eh di, magpapamasahe ako. Sa totoo lang, ang dami kong stress sa company lately. Ang dami kong sakit-sakit sa katawan. Mr. Isaac, sumama ka na lang sa akin. Siguradong kailangan mo din yon. Ikaw na lang, Fero. Okay. Bora, girls, sasama kayo? Sasama ako. Tara. Teka, ano nangyayari? Anong ginagawa ni Celine? Baka pinag-uusapan nila ang tungkol sa Paris? O baka naman, inaayos nila yung issue nila sa bahay. Tara na, girls. Merve, honey. Miss Leila, baka naman gusto mo magkape na tayo ngayon habang naghihintay. O sige ba? Please, madam. Okay then, see you. Azmi, sabihin mo sa akin kung anong nangyari kina Celine at Demir mula umpisa. Nagkita na sila kanina pero ang totoo, hindi nila ako tinawagan sa cellphone. Sinabi ko lang yun para hindi sila guluhin, para may privacy sila. Azmi, para ka lang ako nung kabataan ko. Ay! Sana nga lang mahanap nilang daan pabalik. Kailangan lang nila mahanap ang daan patungo sa pagmamahal. If you say so. Tingnan mo. Bakit? Wala. Celine, anong nangyari? Galing na kasi tayo sa lugar na to. 1 hour na tayo naglalakad and now we're back here again. Are you sure? Ang galing. That's great. Sabi sa'yo, nililigaw tayo eh. Anong ginagawa mo? Hinihintay ko magalit ka. Uupo muna ako dito para magpahinga. Di ko na kayang marinig ang speech mo na tama ka at mali na naman ako. Makikinig ako. O bakit? I'm too tired to get mad at you right now. Wala na akong lakas ngayon. Next time na lang siguro. Ipaalala mo ah. Okay. Choice mo yan. Siguro worried na sila sa'yo. Baka nag-aalala na rin sila sa'yo ngayon. Hindi siguro. Because I know that they don't like me that much. You didn't give them a reason to. Alam mo, Celine, yun ang problema eh. Ako ang manager nila, Celine. I need to give them a reason to do their job better. They don't need to love me. Kung gusto ka nila, edi mas lalo pa nilang gagalingan ang pagtatrabaho nila. Makinig ka.
Let me explain the situation like this. Kung gusto nila ako, I will like them back. Kung gusto ko nga sila, lagi ko silang pagbibigyan. Each time I do that, I'll get weaker. At pag nakita nilang mahina ako, sigurado may isang mga abuso sa pagiging mahina ko. So that's why you don't let anyone in. Oo. Pero despite all my efforts, some people manage to get close. Ba't ganyan ang mukha mo? Kasi may mali sa logic mo. Bakit? Because people who really love you don't watch out for your weaknesses. Siguro, only those who don't know you do this. Yung nagmamahal sa'yo, ang magiging lakas mo when you're weak. And I'm sure they will help you. Ganyan ang love. Kita naman ganyan ka pinalaki. You know, it's really amazing you can trust people just like that. And standing out in the open and never getting hurt. Ibig sabihin, lagi may pumoprotekta sa'yo. O mas swerte ka lang talaga sa akin. What happened to you? Bakit kasi mag-isa kang lumaki? Shall we go now? Okay. So, Scoutmaster. Saan tayo pupunta? Subukan natin doon? Sige, subukan natin doon. Oo nga pala. Naging close kayo ni Vito. Hindi lahat ng tao gusto niya, ha? Di niya gusto si Isaac for some reason. Sinasabi mong hindi ako marunong sa mga babae? Pero hindi mo matatanggi na we saw how well you know men. Sinabihin na kita, sabi ko wag mo lagyan ng meaning ang 2-day trip na yon. Look, hindi matutupad ang Paris trip na gusto mo. Mas pinili ni Demir, si Celine kaysa sa'yo. Tanggapin mo na yon. Sandali nga, wala ka bang ibang gagawin ngayon? Sabi ko sa'yo magsisisi ka eh. Pero di ka nakinig. Anyway, wag mo na lang alalahanin ang mga bagay na yon. Admit that you lost. Alam mo, there are two kinds of people in my life. Yung mga gumagawa at yung puro salita lang ang alam. Ako yung gumagawa. I made Demir like me. Ibahin mo ako sa'yo. Sa ugali mong yan, kung sakasakaling maging option ka man ni Celine, siguradong di ka niya pipiliin. Alam mo kung bakit? Kasi puro ka lang salita. Oh, why are you upset? Ang sakit kasi ng totoo, di ba? At hinanap siya ni Demir. Anong ginawa mo? Nakaupo ka at kinakausap pa rin ako. You're really a big joke kahit ano pang gawin mo, Isaac. Well, I don't see you doing anything either in looking for him. Sitting and drinking coffee while you wait for his return, but he won't come back alone. Pardon? Pahingin ng 2 tubig. Huwag na yung baso. Maraming salamat. Huwag mong sabihin sa akin, hanapin mo sila sa gubat. Huwag mo sirain ang bakasyon mo. Enjoy your coffee. Pagod ka na? I'm just really thirsty. Demir,
Sa tingin ko, ang layo na natin sa hotel. Grabe, it's as if these are hunting grounds. Para mo nalaman. Hunting birds yan, oh. Pakinggan mo. Celine? Ganito para marinig mo. Tama ka nga. Hindi ka ba nagpupunta sa probinsya nung bata ka? Like yung mga lolo o lola mo dadalawin mo sa probinsya tapos dun ka magbabakasyon kapag summer? Nag-out of town trips kami dati sa school. Naranasan kong magbakasyon sa isang ecological village. Nagtanim ako, gumawa ng bahay, nagkukay ng water channel. Grabe, para ka palang seasonal worker nun. Parang gano'n na nga. Basta may mission kami, gagawin namin. Tapos nun, babalik na. You missed out on the coolest things to do in the village. Marami kayang pwedeng gawing kalokohan dun. Pwede magnakaw ng itlog, manggulo sa garden ng kapitbahay, basta masaya. Sa totoo lang, okay lang naman ang boarding school for that. Siyempre, tinatago namin ang mga gamit ng teachers namin. Gaya ng ballpen? Kotse nila. No way. Kinuha namin yung kotse ng principal at tinago namin magkakaibigan sa gitna ng gubat. Totoo yan? Oo, Demir, hindi lang yun kalokohan. Krimen na yun. I know. Swerte ko, hindi ako nakikout. Kasi wala na akong pupuntahan. Anong ginawa ng principal? You really should have seen the look on his face. Pinabalik niya sa amin yung kotse. 4 kami. Tapos pag free time namin, nililinis namin yung kotse niya para pambawi namin sa nagawa namin kasalanan. You are someone who controls everything. Di ko maisip na magagawa mo yung mga bagay na yun. Teka, hindi pa tapos. Nung elementary ako, nagkukay kami ng tunnel para makatakas kami dun sa dorm namin. Pero, nahuli kami kasi nakatulog kami habang nagkukay. Seryoso yan? Tapos nagpunta kami sa teacher's quarters at ginulong ang gamit nila. Yung pencil, nilagay namin sa banyo. Tapos yung shampoo sa fridge. We took the teacher's notebooks and we even taped the lecture notes up on the ceiling. And because they never look up, they couldn't find our notes no matter what they did. Grabe. Ang sasamahan nyo talaga. May pinahirapan nga din kami dati eh. Wala pa din sila? Sabi nung lalaki sa boathouse, dito daw sila pumunta. He said that an hour ago, Isaac. Tingin ko nalito ka sa mga daan. Hindi ako nalilito. Tama tong daan natin. No. May ugali kang sinimulan mo ng tama tapos biglang mali din ang ending. Last night, for example, Celine was leaving your room, so you must have done something right. What happened, Isaac? Tell me, where on earth did you mess up? I didn't mess up. Things aren't what you're thinking. Oh, defensive. Nasaktan ba ang ego mo? May nangyari pala. Sabihin mo, anong ginawa mo para umalis siya sa room mo? Wala akong ginawa, Alara. Alam ko may ginawa kang weird sa kanya kaya the girl ran away from you. Anong ginawa mo? Did you try to kiss her? Manahimik ka na lang kaya. Or did you say you love her, tama ba? Hindi naman kasi yun ang tamang oras, Isaac. Huwag mo siyang biglain ng ganon. Natakot tuloy siya sa'yo. Mapapahiya ka lang. You're having fun, huh? Pinubuhos mo lang sa akin galit mo kasi ayaw mong isipin kung anong ginagawa nila Demir at Celine. At least, kaming dalawa ni Celine, wala pa kaming nasimulan. You use a trump card called Paris. And Demir's lost interest after coming back. Whose ego is offended now, huh? Ayun! Sa wakas nakita ko na rin. Demir, sabi sa'yo makikita ko rin to eh. Tubig! Tara!
Tao po! May tao ba dito? Hanapin mo na lang kung may susi. May tao ba dito? Walang susi. Walang mga damit pero may kumot, Demir. Just remove your clothes so that we could dry them up. Wag na lang. Natuyo na ang damit ko nung naghaharap tayo. Naku, walang pagkain. Buti nga, nakita natin tong kubo. Celine? May daan doon, no? Sundan natin para makabalik tayo. Hindi pa natin sila nakikita. May compass ka nga pero di natin mahanap dahil wala kang navigation skills. Baka bumalik na sila ngayon sa hotel habang naliligaw tayo sa gubat. Pero andyan na ba si Celine? Okay, thanks. Ano yun? Wala pa sila. Who knows where they went? Baka wala nga sila dito sa gubat. Bumalik na nga tayo, wala na tayong magagawa. You go, I will continue. Dumidilim na, Isaac. Huwag mong sabihin dito ka matutulog sa gubat ngayong gabi. Kung kailangan eh. Wow, now you're acting like a hero. Huwag magtapang-tapangan sa harap ko. Doon mo na lang kay Celine pakita yan. Of course, if it's not too late. Sasama ka ba? Hindi na ako sasama, Isaac. Tigilan mo nga ang kahibangan mo. Ayaw ng buong mundo yung pagiging action person mo. Just want you to know that it's so weird that you're acting like someone you're not. Hindi bagay sa'yo. Tanggapin mo na lang. Celine! So you went this way. Celine? Celine! Whoa, Celine! Are you crazy? Madidisgrasya ka dyan eh. Akin na yan. Stop! Never reach for a woman's axe. Celine, please lang. Akin na yan. Okay? First, tuturuan kita. Tapos ikaw na. Umatras ka ng konti. Doon ka muna. Fine. Sige pa, mas malayo pa. Lumayo ka pa ng konti sa banda doon. Yan, okay na. Diyan ka muna. Safety first. Watch and learn. Ano? Kamusta yon? Good job, Celine. Just locate your shoulder. Akala ko sabi mo, tumingin ka muna sa paligid mo. Hindi talaga ako sure. I'm sure allergic ka kasi sa lahat ng bagay. Tanungin natin yung may-ari pagpunta niya dito. Diba pupunta siya dito? Celine, why don't you back up for a second? We don't know how to hunt for food, but we certainly know how to chop wood.
Demir! Saan ka ba galing, Celine? Kung hindi ka pa bumalik, malamang hinahanap na kita ngayon. Look, may nakuha ako. Are those blackberries? Ang akala mo ba basta na lang kita hahayaang magutom ha, Mr. Demir? Ang bait mo, Celine. Pahingi nga niyan. Mukhang masarap to, ah. Upo tayo. Please. Sarap. Masarap nga. Ang tamis. Mainit, no? Ang lakas ng apoy. Malapit ba tayo masyado? Umatras kaya tayo? No. Okay lang tayo. It's nice here. It's warm. Siyempre nahulog ka sa lake kanina. Ako naiinitan na. Tinatawanan mo ko? No. Let's just move back from the fire. Ang init eh. We went to camp one day in high school. Gumawa kami ng bonfire na mas malaki pa dyan. Actually, yung time na yun, masyado ako malapit sa bonfire. Hinimatay ako dahil sa init. Huwag mo sabihin na paso ka. Hindi naman napaso. Pero, nung gumising ako, mag-isa na lang ako dun. Dahil sa sobrang lamig. What do you mean? Iniwan ka nila? That's exactly what they did. Anong sinabi nila the next day? They thought that there was no need to watch over me that night. May nangyari bang masama? Bukod sa mag-isa ako nagising, tabi ng pinatay na apoy at nilalamig ng gabing yun. Waking up from the cold alone is a very bad feeling. I know. Nung umuwi kami sa probinsya, bumalik ng city ang parents ko kasi kinakailangan. They met up with friends and didn't return right away. Nagising ako nung gabing yon, nilalamig ako. Yung fireplace, wala na kasing apoy. Kaya naman ang ginawa ko, I wrapped myself in a blanket and sat by the window. All night long? In the mountains, stars are very visible. I sat and looked at them. Papa told me the names of the constellations. Pero lagi kong nakakalimutan. Bubuo ako ng bagong clusters. Tapos mag-iimbento ako ng names nila. Sabihin mo, naaalala mo pa yung mga pangalan nila? Let's see. Yun, halimbawa, yung maliwanag na yun. See? Pati yung 4 na stars pababa sa right. Oh, right. The Big Dipper. Robin Star Cluster. Robin? Name ng dog namin dati.
Celine! Celine! Hay, Alara. Nakikita mo ba yung star na yun? Alin dyan? Yun, it's at the top of the mountain. That one? Yun nga, I see it. yung pinakamaliwanag. Tsaka yung 5 star sa kaliwa, O bakit? that's the Selene Sever Star Cluster. Very good. Pero, did you leave me a star in the sky? O baka, lahat ng star may-ari na? May isang cluster o grupo na bihira ko lang makita. Parang sign ng eternity. Magkatabi. Hindi ko pa napangalanan. Dime Rendel? Parang bagay. Celine! Demir. Celine? Celine? Sige na. Demir. Celine? Celine, are you okay? You're with Demir? Yeah, she was with me. Nag-aalala ang lahat. Sabi mo kay Asmi, maglalakad lang kayo. Nung di na kayo bumalik, akala namin may nangyari na. Please, walang nangyari. Naligaw lang kami pabalik ng hotel. Buti nakita ko kayo. Celine, okay ka lang? Okay lang ako. Asmi, tanungin mo ang hotel kung pwede sila magpadala ng sasakyan dito sa security outpost sa Gubat. Thank you. May nangyari ba, my dear? Umaga pa lang, wala ka na sa hotel. Iniwan mo yung phone mo sa room. Nag-alala kami lahat sa'yo. Gusto ko lang mag-ikot tapos nakita ko si Demir. Demir and I were searching for the way back. Pagkatapos nun, naligaw na kami. Nakita na ni na Isaac sina Celine at Demir. Anong nakita?
Nawala ba sila? Nung sinabi nilang mag-iikot lang sila sa tabi-tabi, kala ko naman malapit lang. Iyon din ang akala ko. Naligaw sila tapos napunta sa isang security outpost sa gubat. Pagkatapos, napadpad daw sila sa maliit at malayong kubo. Tingnan mo nga naman si Isaac. Talagang nagtiyaga siyang hanapin si Celine sa gubat. Oh well, bravo for him. Who knows what's in the woods when it gets dark? Hindi ko kaya magtagal ng ganun. Sobrang tapang niya. You know, Isaac is a complete hero to me right now. Hinanap niya talaga sa gitna ng gubat si Celine. I admire him. Sina Celine at Mr. Demir, dear. So paano sila makakabalik? Magpapadala na ng kotse ang hotel para sunduin sila dun sa gubat. Aabangan ko na sa labas si Celine. Ako rin, sama ako. See you, sweetie. Ba't di ka na tumawag? Okay, naiwan ni Celine ang phone niya. Demir, ba't di ka tumawag? Mas maaga ko sana ko hinahanap. Mr. Demir's phone fell into the water. It doesn't work. We can't even call. Talaga? Huh. Andiyan na ba kayo? May apoy pa. Papatay na ba natin? Yeah. Di pwedeng iwan ng ganito. Baka kumalat at marami pang masunog. Papatayin ko na. Sige, patayin mo na. Saan? Okay, got it. They're here. We have to walk to the road. Okay, sunod ako. The road should be visible soon. Mr. Isaac, Ako nga. Salamat sa pagsundo sa amin. dito po. Celine? Celine, ano nangyari? Okay, Merve, hindi ako makahinga. Enough. Paano kayo nawala sa gubat? Ay, Isaac, ang galing ng ginawa mo. Siya ang superhero. Wala naman akong ginawa eh. Hinanap ko lang sila. Okay lang kami. Mr. Demir, I'm glad you're back and fine. Ganon din po ako. Have a good evening. Demir,
Natakot ako nung hindi kita makita. I'm fine. Don't worry. That girl is so clumsy, Demir. Dahil sa kanya, nawala tuloy kayo sa gubat. I said I'm fine, Alara. Don't worry. Okay, you'll be better soon kasi aalagaan kita dito sa kwarto mo. Maligo ka na ngayon, then o-order ako ng food. I don't want anything. Thank you for your attention. Kaya ko ng sarili ko. I'm alright. Pagod lang ako. At maliligo na rin ako para makatulog na. Okay. I see. Good night then. Good night, Alara. Ikwento mo, paano kayo nawala dun sa gubat? I mean, if it was someone else, fine. But it's you, Celine. Kalimutan mo na ang nangyaring yon. Ilang lalaki pa ba ang gagawa ng ginawa ni Isaac para sa'yo? Hindi talaga siya tumigil sa paghahanap sa'yo buong gabi. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa yun. Sabi ko wala namang problema dahil magkasama silang dalawa. What do you mean no problem, Asmi? Nawawala sila. At kung di sila nakita ni Isaac sa gubat, baka inatake na sila ng mga wolf o kinain na nila ang isa't isa dahil sa gutom. Oo nga naman. Girls, pagod na ako. Pasensya na kayo. Pwede na ba akong maligo para makapagpahinga na ako? Of course, tama ka naman dyan. Lie down and get some rest. Okay, good night, honey. Pasok! Hi! Anong nangyari? Magandang Balita. nangyayari. Makinig kayo, ladies. Mukhang nangyayari na ang inaasahan natin. Anong nangyayari? Nakabalik na sila dito? Sabihin mo sa amin, sige na. Nakabalik na sila, nakabalik na sila. Sigurado ako may nangyari sa kanila. Dali, kwento mo sa amin. Paupo muna tayo. Go, Ganito ang ikwento mo na. nangyari. Kumusta ka? Good night then, everyone. Hi, I hope you enjoy your breakfast. Thank you. Naisakay na ba lahat ng bagahe, Miss Asmi? Yes, Mr. Demir. Ready na po tayong umalis after breakfast. That's good. Si Miss Merve? Wala siya dito eh. Bakit? Nandito ba si Bora? Yes, ako yun. Naiwan ng asawa mo ang wallet niya sa kwarto. Asawa? Ano? Nakakamali yata kayo. Wala pa akong asawa. Ano bang sinasabi niyo, ha? Merve Mutlu Durul, di mo siya asawa? Hindi po. Anong nangyayari? Oh, Merve, dear. Did you guys get married? Ah, so cute. Congratulations. Guys, if you're done with breakfast, let's not keep the vehicles waiting outside. Mr. Demir! Sasabihin po namin. Kaso hindi niyo sinabi. Mr. Demir? Pwede ba kita makausap sandali? Please, before you say something. We'll talk when we return. Let's not ruin the mood now. Malino naman ang rules ng company natin. But if I had known such things would happen, I would have added these rules. Do not lie and do not keep secrets in the office. And that choice has been made by you guys.
Well, congratulations. But there are consequences. I'll make my decision as soon as I return to Istanbul. Have a nice trip, everyone. May sasabihin ako. Bakit ka nagagalit? Anong problema? Okay, you banned company relationships, told the consequences. Walang rule na dapat sundin ng lahat ang ban na pinapatupad mo. They considered the consequences and took the risk. They got married. The problem is not that they broke the rule, Alara. The problem is... Them doing things behind your back? O dahil hindi nagulat yung ibang mga kaibigan nila na kasal na silang dalawa? I think everyone in that table already knew, ikaw lang ang hindi. Pwedeng wag na natin pag-usapan to. I just need to think about the issue. Of course. Pag-isipan mo yan. Kasi hindi lang sina Bora at Merve ang maapektuhan na magiging desisyon mo. I am pretty sure it will determine how everyone in the company will treat you, Demir.